Magandang umaga po mga ka-agri. Charles Cruz po ng Candice Gin Farm para sa agrihan tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa hanap buhay. Mga ka-agri, nandito po tayo ngayon sa Barangay Poblasyon, Santo Tomas, Pampanga. Sa Tilapia Farm po ni Sir John Guico, ang presidente ng Tilapia Growers Association ng Pilipinas. Tara na, samahan nyo kami. Tignan natin kung paano ang pag-aalaga nila rito na napakasarap ng mga tilapia. Ayan po, kasama po natin ating kaibigan, Sir John Guico. Magandang umaga, Sir John. Magandang umaga po, Sir Charlie. Ayan po, Sir John, ito'y didiretsahin na natin. Bakit tilapia? Paano ka napasok sa pagtitilapia? Unang-una po, dito sa lugar namin, angkop ang pag-aalaga ng tilapia. Marami po tayong water resources dito, sa area namin dito. At saka po, ang tilapia po malayo sa sakit. Di katulad ng manok at ng baboy na may bird flu, African swine flu. African swine flu. Ang tilapia po walang matinding sakit na nakakaapekto sa kanya. So maasahan po natin na dire-diretso po ang pag-aalaga natin ng isda. Yung bang tilapia industry dito sa atin sa Central Luzon, gaano bang kalaki ang contribution nito sa buong tilapia industry sa buong Pilipinas? Sa kasalukuyan po, Sir Charlie, ang Central Luzon po ang nangunguna sa produksyon ng tilapia sa buong Pilipinas. Mahigit na 40% po ang naitatalang produksyon niya. Pumapangalawa po ang Batangas na 20%, Region 4. Alam mo, parang nagulat din ako, no? Kasi ang Pampanga, alam natin, yung sa Batangas, ginrow nila yan sa cages po. Cages at Taal Lake. Yes. Dito, bakit dito sa Central Luzon, paano yung sistema ng pag-aalaga rito kumpara doon sa ginagawa ng cages? Dito po sa ating area dito, pond-based po tayo. Marami po tayong mga palaisdaan dito. Siguro sa survey natin, mahigit sa 2,000 hectares po ang nag-aalaga ng tilapia sa area natin. Ano ba yung advantages nito ng pag-aalaga sa pond-based as compared doon sa mga cages na nasa mga body of water sa mga lakes? Dito po sa pond-based, marami po tayong nakukuhang natural food. So kung may natural food ang isda, napapababa po natin ang ating production cost o pagpuhunan sa pag-aalaga. We take advantage of the natural food na pumapasok sa ating mga palaisdaan. Yan, napag-asapan natin. Pumapasok sa ating mga palaisdaan. So, ano yung pumapasok na tubig dito sa ating mga palaisdaan? So, saan siya nagmumula? Nagmumula po yan sa dagat. Brackish water po ang ating tubig dito, hindi fresh water. May halong alat. So, pag nagaling sa dagat, may daladalang zooplankton, phytoplankton na maaaring kainin ng ating alagang isda. Para yung ating tilapia, wala yung ASF, wala yung bird flu, di ba? Yes. So, ngayon, ano yung natural na kalaban lang ng tilapia natin? May mga predator tayo dito, katulad ng mga ibon, may mga isda rin, katulad ng janitor fish, dalag. Kaya lang ma-manage naman natin yon para kumita tayo sa ating pag-aalaga. Sir John, napag-usapan mo, nasabi mo nga, efficiency, Yes. di ba? So, could you give us an overview paano mo ginagawa na maging mas efficient? Ang unang-una yung pag-manage ng ating patuka. Buhay yan, hindi naman binibigay mo lahat. So, dapat nakakalculate ang pagpapakain natin ng tilapia. Secondly, yung pagpasok ng magandang tubig. Kuminsan ng tubig, madaling araw. So, dapat ang caretaker natin, mindful. Matimingan niya, alam niya yon. Dahil may libreng pagkain yon at fresh yon, ikakaganda ng health ng ating isda. Kumbaga sa walang cost. Pero pag tumama ka sa oras, would reduce a lot of your cost. Precisely. Sir John, siyempre kasama rin dyan. Hindi ko mas marami kang pinakain, mas maganda. Tama yon, Sir Charlie. Dapat dyan, palagi natin tinitignan ang kondisyon ng ating isda at tayo ay palaging nagsasampling. Sa pagsasampling, makikita natin kung gaano kadami at anong tamang feed rate na gagamitin natin sa pag-aalaga. Base sa dalawang yon, malalaman natin yung tamang pakain na ibibigay natin sa ating mga alaga. Ayan po mga ka-agri ha, iyan po ay patikim pa lang. Sa susunod na mga episodes natin, iyan naman po ang tatalakayan ni Sir John. Hihimay-himayin natin yan, paano mas maging efficient ang pag-aalaga ng tilapia
para siyempre mas kumita po tayo. Maraming salamat, Sir Jan. Maraming salamat din po, Sir Charlie. Mga ka-agri, next week po, kasama pa rin po natin si Sir Jan Wico at tatalakayin na niya, hihimayin na niya paano nga ba ang pag-aalagang tama nitong ating mga tilapia. Muli po, ito po si Charlie Cruz ng Candice Gin Farm para sa Agrihan Tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa Hanap Buhay.